Welcome to MK Indale Cray TV. Hello mga lalabs, mga mahal naming viewers at subscriber. This is Inday Okray. Back! Ganer! So, andito na naman tayo maghahatid ng mga bagong kaganapan sa likod ng camera. Starring Jonathan Saltik. Laban yan sa mga nilalabas niyang paninira laban sa ka-business family. So, bago tayo dumako sa aking chika boom boom, gusto ko munang batiin ng magandang araw at mapagpalang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, mega love shoutout sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Ayun no, paulit-ulit. LOL. Ito na. Tuloy na natin. Natatawa ako dito kay Jonathan eh. Ang sarap, alam mo yun, yung nakakatawang ang sarap tuktukan. Yun, Jonathan. Diba sabi mo sa video mo, oo, nanonood ngayon niya, mapapanood nila kuya yan. So, eto, panoorin mo ha. Para sa ito. Addiction ka ba? Nagtatanong lang po. Kasi yung mga tama ng dila mo, parang, alam mo yun, dinaig mo pa yung may kalyo sa dila. Kung makapagsalita ka. Nanunumbat ka pa sa lahat ng ibinigay na tulong sa'yo ng ka-business family. Parang ikaw pa yung nanunumbat. Parang, alam mo yun, parang kulang na kulang pa yung ginawa nila para sa'yo. Wala kang pinakita na pasasalamat, na-appreciate mo, na tinanggap mo buong puso, yung mga ganyan. Hoy, ikaw praning ka talaga. Lakas ng amat mo, pre. Hinay-hinay ka lang, Jonathan. Paawa ka na naman, sasabihin mo natutulog kami dyan sa kalsada. So, problema ba ng ka-business family? Yung ginusto mo yan, tama si ka-business. Sabi mo, sinabi sa'yo ni ka-business yan. Teka muna, inom muna tayo ng tubig at nabibilaukan ako para akong sisinukin. Take 2. Kumpleto yan. So, ito, nagpapaawa ka na naman. Hindi naman maliwanag na hindi ka naman pinalayas ng mga kabisnes. Dahil sa kakulangan ng tornilyo mo sa utak, ikaw yung nagdesisyon na lumabas ng bahay. 'Di ba? Meron nga yan deposit at advance at 1 month advance, 1 month deposit. So, sana ikaw, kinakausap mo maigi yung may-ari ng bahay. Sana ikaw mismo nagtatanong kung ano ba, ito ba hindi nabayad or ganyan. Hindi, nag-iisip ka kaagad sarili mong imbento ayon sa utak mo. At hindi, yung natulog kayo, sinabi ba nila ka-business matulog kayo sa kalsada? Kahit anong saway naman sa inyo nila ka-business eh. Di ba pinakinggan mo ba? Noong una, kinuha kayo, dinala kayo sa maayos. Alam namin lahat yan dahil napapanood namin ang mga video. Di ba tinulungan kayo, inalis kayo dun sa basurahan dahil ang mother mo nga noong time na yun is na-stroke. So, isa na inisip mo na lang kung hindi kayo inalis doon ni ka-business, paano na yung mother mo? Lalo na sa kalagayan niya. Bawal na bawal sa kanya yung ganun lugar. Hindi mo yung iisipin mo yung pangangailangan mo na mga kagustuhan mo lang. Dapat iniisip mo din, kung mahal mo ang mother mo, iniisip mo rin yung pwedeng mangyari sa mother mo. Tapos ngayon, nagkaroon ng gulo, may mga naperwisyo, mga kapitbahay, dahil hindi ka marunong, kahit ano sabi sa'yo, maglinis ka, hindi ka marunong maglinis. Anong gusto mo, kakain ka na lang? Dudong, kain ka na lang, ganon. Gusto mo lagi ka na lang tatapalan ng ka-business.
Gusto mo lagi ka na lang may hawak ng kwarta. Yun yung gusto mo ipamukha sa mga sinasabi mo. Praning ka talaga. Tapos eto pa, ha? Ayan, sinulat ko yan, yung mga sinasabi mo, yung mga kinukwento mo. Ang utak mo parang goma. Alam mo yun, nababanat. Nababanat ng wala sa lugar. Oh. Tapos ganyan, nung nagkaroon ng problema, hinanapan na naman kayo ng bahay nila ka-business, mas malapit sa kanila. Anong ginawa mo? Ha? Nag-isip na naman kayo, mga ilang ano lang. Tapos ito na naman, kayo nagsasawa na mag-ina. Alam mo, hindi namin sinisisi yung mother mo kasi alam naman namin lahat na may sakit yan. Pero wag mo rin sanang dinaday lang kasi gusto ni mama ganito, ganon. Ikaw ang anak, ikaw ang nag-aalaga, dapat ikaw ang nag-iisip. Ha? Asan ang utak mo? Nasa puwet? Ha? Sira ulo ka, no? Tapos sasabihin mo, mamamalimos na lang kami, kuya. Meron bang, alam mo, anong magiging pakiramdam ng isang taong tumutulong, tapos yung tinutulungan ay matigas? Baka kung ako pa yan, tuktukan talaga kita. Ako, ganyan din ako. Kahit mga kadugo ko. Pinagsawaan ko rin. Bakit? Kasi hindi ganun kadaling tumulong. Hindi ganun kadaling maglabas. Siyempre, may pamilya din yan ka-business. Sana naisip mo yun, may mga anak din yan na pinag-aaral. Pero nandyan sila, handa silang tumulong. Hindi naman oras-oras lahat ng pangangailangan mo, sila ang magpo-provide sa'yo, sila magbibigay. Lalaki ka, banatin mo yung itlog mo. Kung paano kayo mabubuhay. Diba? Ikaw yung nagmalaki, binigyan na kayo ng panibagong bahay, nupa na naman kayo, malapit kila ka-business. Maya-maya nagdesisyon kayo, aalis na lang kayo, ganyan-ganyan. Pero hindi pa rin kayo pinabayaan. Pangatlo, inilipat na naman kayo. Ayan, kasama ang kagwang sa mga hinakot ang mga gamit-gamit nyo. Kasi ito ka na naman. Ha? Kada hindi ka mabibigyan agad ng tulong, hindi agad makarating ang ka-business family, gagawaan mo na ng kwento. Pasasamain mo na sa tao. Alam mo, ikaw, meron kang lawit tsaka itlog, pero hindi dalawa ang bibig mo. Isa lang ang bibig mo. Kinakalawang na lalo yata yung utak mo eh. Wala kang tapos sasabihin mo na natutulog na lang kami sa kalsada. So, hindi yung kasalanan ng ka-business family. Dahil hindi naman nila inutos at sinabi sa'yo na matulog kayo sa kalsada. Di ba ikaw nga may desisyon yan, lumabas kayo? Dahil sinasabi mo, hindi bayad, hindi bayad. Tapos sasabihin mo pa doon na napag-usapan namin kasi may gustong tumulong na doktor. Bakit hindi mo tinanggap? Sasabihin mo pa na, kasi baka malayo yung ganun-ganun. Puro ka baka, mukha ka ng baka. Baka tuktukan kita. Ha? Hindi mo man lang masabi na, oy doktora, kung tutulungan mo po kami, saan po ba yan? Malapit lang po ba yan? Kasi may sakit ang nanay ko. Hindi ba pwedeng ganun? Hindi mo ba naiisip yung mga bagay-bagay na yun? Na magdidesisyon ka kaagad? Buti sana, naitanong mo ba sa sarili mo, na tama ba itong desisyon ko? Tama ba itong iniisip ko? Dapat may ganun ka eh. Tapos gusto mo lahat ng bagay isusubo na lang sa'yo. Baka gusto mo sabihin mo, oy, ka-business, pakiugasan din po yung puwet ko. Gusto mo lahat ganun ang mangyari? Yung igagano na lang sa mukha mo? Lahat ng tulong? Gusto mo nga ka na lang? Alam mo, hindi ko mo tinutulungan ka. O kahit sino pa sa mga tinutulungan ng ka-business family, hindi po tayo pwedeng umasa sa tulong lang. Kakambal din po natin ang magbanat ng buto. Ha? Ang banati ng itlog. Kung lalaki ka. Tapos sinasabi mo pa dun na napag-usapan namin, dadaling kami sa PWD. Agad-agad hindi ganun kadali. Alam mo, hindi mo kasi nararanasan, Jonathan, ha? Na mahirap mag-process ng mga papers sa Pilipinas. Ako mismo saksi dyan. Pipila ka sa gitna ng init. Try mo
maglakad ng mga papel. Hindi ka hari na pag sinabi mo ngayon din. Naghihintay kami kay Kuya, wala naman. Tangin na to, ano yun, magmemekos-mekos sa'yo sila ka-business, ha? Sa'yo na lang tututok? Marami pang mga taong dapat tulungan, hindi lang ikaw. At alam mo yan, dahil minsan nakasama ka na rin sa pagbablog nila. Hindi lang ikaw yung tinutulungan ng ka-business family. Maraming nangangailangan, hindi lang ikaw. Buti nga, inilalagay ka sa ayos eh. Swerteng-swerte mo na nga nung pangalawang lipat nyo, malapit kila ka-business, di ba? Yung mga kagwangs nagtutulong-tulong na magpaligo sa nanay mo, magpakain. Ang ganda na ng katawan ng mother mo nun, saksi kami lahat dyan. Ha? Tapos lagi pang updated pa lagi sa araw-araw, naliliguan, naaayos. Hindi mo ikinatuwa yun. Kasi ang isip mo, parang, alam mo yun, may gumagawa ng maganda sa'yo, pero sa utak mo, masama pa rin. Ganun yung under ng utak mo. Kasi nga may kalawang. Tapos yung mga gamit, sasabihin mo pa na, ibinenta ko na kasi wala kaming pangkain. Sira ulo ka, lakas din ng paraning ka talaga, Jonathan. Ha? Hindi mo man lang naisip, ang inisip mo lang wala kaming pagkain Oy, kahit isang araw hindi ka kumain, hindi ka mamamatay. Ako nga minsan 3 araw hindi ko makain Inom lang ako na inom ng tubig. Bakit buhay pa ako? Ha? Hindi ka agad hindi ka mawawala sa mundo 3 araw, hindi ka kumain, hindi ka mamamatay. Katuwiran mo, baluktot. Di ba dapat pumunta ka kila ka-business. Sinabi mo, Kuya, wala na kami makakain. Naisip ko, ibenta na lang yung ganito. Kaya lang nakakahiya sa'yo, kaya sinasabi ko. Yun ang dapat nagpapaalam ka. Kasi hindi mo naman po pinaghirapan niyang mga gamit na ibinigay sa'yo. Hindi po yan ang galing sa bulsa mo. Kaya dapat may hiya ka pa rin. Nagsabi ka kila ka-business, nagpaalam ka. Hindi yung lahat na desisyon mo. Lahat naman ang nangyari sa inyo, lahat naman yan desisyon mo Kasi nga ang taas ng ere mo, akala mo naman na, Diyos ko, tinutulungan ka na, saan ka pa? Tinutulungan ka na, ikaw pa yung nagmamataas. Sa palagay mo, nakakatuwa yun? Ha? Punta ka sa barangay. Pag hindi yung barangay, pasakitin mo ang ulo sa'yo. Sino magtsatsaga tumulong sa'yo pagka ganyan ang ugali mo? Pag gusto mo, gusto mo. Buti nga ako, hindi ako yung naging ganyan na tumutulong sa'yo Dahil kung ako yung tuktukan talaga kita. Wala talagang obligasyon. Tama yan. Sabi ni ka-business, wala silang obligasyon sa akin. Totoo naman yun. Ha? Wala naman talaga silang obligasyon. Pero nagsabi sila, natutulungan ka nga. Ginagawa naman nila. Gusto mo kasi mayat-maya. Gusto mo sobra-sobra yung hawak mong pera. Hindi naman ganun. Dahil hindi lang ikaw ang pwedeng tulungan. Maraming pwedeng tulungan. Maraming pwedeng gustong kumain. Hindi lang ikaw. Tapos sasabihin mo pa, punta ka pa dun sa, dun sa Shokoy. Punta ka dun. Magkalat ka din ng balita. Magtulong pa kayo magkalat ng balita. Ha? Kontento ka na dyan sa ginagawa mong paninira na yan kila ka-business? Tapos lalapit ka ulit. Pagkatapos mo sirain yung mga tao, tapos lalapit ka ulit. Ha? Di ba dati nga, nakila ka-business ka, di ba may nagsumbong na subscriber nga? Tapos ayaw mo palang malaman makarating kila ka-business, lalo na ngayon, harap-harap ka pa sa camera. Dulduling ko yung mukha mo Tapos, pag may nakarating kila ka-business na sinabi mo, kung sino-sino yung pinagsasabihan mong tao, tapos pag nagsumbong kay ka-business, anong katuwiran mo? Mga chismosa. Ungas, ikaw ang chismoso. Ikaw nga yung hindi lang chismoso. Wala kang utang na loob din. Kasi ikaw yung tinutulungan, tapos ikaw pa yung nagchuchu-chu-chu-chu, ikaw pa yung naninira. Nakakatuwa ba yan? Mag-isip ka. Dahil baka dumating ang araw, ang oras, wala kang pwedeng sisihing tao. Lalo na pag wala nang tutulong sa'yo. Yan ang pag-isipan mo na payo ko sa'yo. Pag-isipan mo
ng ilang beses kung tama yung ginagawa mo. Ha? Praning ka. So, mga kabisnes, mga kapapi dyan, hanggang dito na lang po tayo at malapit na akong saltikin. So, eto lang po yung aking pahayag laban dito sa praning na to na siya pa ang may ganang manira sa kabisnes. Hindi kayo magwawagi sa mga ginagawa nyo. Tandaan nyo yan. So, sa muli, paalam. Inday Okray, sa aking mga kapwa reactors dyan, shout out po kay Anime Reactors, Taong Gala, kay Ma'am Fleurs, Alminda Mix Vlog, Analisa Reality, Kalingap Turak, and me, Inday Okray, Pak Ganern. Maraming salamat po sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. So, mabuhay! Signing out.